Taong 2003 nang hukayin nila ang malamig at basang lupa sa likod ng isang lumang kampo militar. 15 taon nang nakasusuyang kasinungalingan, pagtatakip at pananahimik ang nakabaon sa ilalim ng mga damong ligaw at siksik na putik. Nang tumama ang dulo ng bakal na pala sa isang matigas na bagay, tila tumigil ang paghinga ng lahat ng naroroon. Ang mga pulis, ang mga investigador, at ang isang lalaking nanginginig habang nakatingin sa hukay, lahat sila ay binalot ng nakakabinging katahimikan. Hindi iyon bato. Isang bungo ng tao. Bungo ng isang 20 taong gulang na sundalo na pilit ibinaon sa limot upang protektahan ang mga halimaw na nagkukubli sa uniforme ng bayan. Ngunit bago natin silipin ang nakapangingilabot na mukha ng katotohanan noong araw na iyon, kailangan nating bumalik sa simula ng bangungot. Disyembre 23, 1988, hating gabi. Isang liblib na kampo sa baybayin kung saan ang malamig at malakas na hangin mula sa dagat ay tila kayang tumagos hanggang sa buto ng sinumang nakatayo sa labas. Ang kampong ito ay isang lugar kung saan ang bawat sundalo ay inaasahang maging alerto sa bawat kaluskos, isang lugar na walang puwang para sa kahinaan. Para kay Private Leo, isang bagitong sundalo na 3 buwan pa lamang sa serbisyo, ang kampong ito ay hindi isang lugar ng karangalan, kundi isang malawak at madilim na bilangguan na unti-unting sumisipsip sa kanyang kaluluwa at pagkatao. 3:00 ng madaling araw nang tawagin si Leo para sa kanyang duty sa guard post. Ang pagiging bantay sa ganitong oras ang pinakamahirap na tungkulin para sa isang bagong sundalo. Mag-isa, nilalamon ng pusikit na dilim at binabayo ng walang awang lamig ng hangin. Wala siyang ibang kasama kundi ang tunog ng nagwawalang alon na humahampas sa mga bato at ang sarili niyang kaba na kanina pa bumabayo sa kanyang dibdib. Sa bawat paghampas ng alon, naririnig niya ang mga mapangutyang tawa at nararamdaman ang mabibigat na kamao ng mga taong dapat sana ay tinatawag niyang mga kapatid sa propesyon. Ang takot na bumabalot kay Leo ay hindi nagmumula sa posibilidad ng atake mula sa labas ng kampo, kundi sa mga halimaw na natutulog mismo sa loob ng kanilang barracks. Ngunit pagsapit ng 4:00, nang dumating ang susunod na sundalo para humalili sa kanya, bumungad ang isang nakapangingilabot na eksena na gigimbal sa buong kampo. Walang tao sa guard post. Ang M16 rifle ni Leo ay maayos na nakasandal sa malamig na semento ng pader. Ang kanyang helmet at iba pang mabibigat na kagamitan ay nakapatong sa isang tabi. Walang bakas ng dugo sa paligid. Walang senyales ng pagpupumiglas o kaguluhan. Tila ba bigla na lamang siyang humakbang palabas ng mundo at nilamon ng siksik na hamog. Agad na nag-alarma ang buong kampo. Pagsapit ng umaga, pinakilos ang lahat ng unit upang galugarin ang buong paligid. Mula sa mababatong baybayin hanggang sa masukal na kagubatan sa likuran ng kampo, walang iniwang bato na hindi binaligtad. Subalit, walang kahit anong bakas ni Leo. Walang naiwang bakas ng paa papunta sa dagat upang magpakamatay o papasok sa gubat upang magtago. Parang naging isang bula na sumabog sa hangin ng binata. Paanong mawawala ang isang tao nang walang iniiwan na kahit anong palatandaan? Pumasok ang mga investigador ng militar upang kuhaan ng pahayag ang lahat. Inisa-isa nila ang 15 sundalilo na kasama ni Leo sa iisang kwarto o barracks. Dito nagsimula ang isang nakapanlulumong misteryo na mas madilim pa sa gabi kung kailan siya nawala. Nang tanungin sila kung may napansin silang kakaiba bago mag-duty si Leo o kung may narinig silang ingay, iisa lang ang naging sagot ng lahat. Wala. Hindi raw nila alam kung kailan siya umalis ng kwarto. Hindi nila alam kung may nakaalitan siya. Natutulog daw silang lahat ng mahimbing at walang nakapansin sa paglabas ng kanilang kasamahan. Ang kanilang pananahimik ay masyadong perpekto. Masyadong sabay-sabay at pare-pareho ang mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig.
Parang isang koro ng mga piping saksi na maingat na kinabisa ang iisang kanta bago pa man dumating ang mga investigador. Ang mga matataas na opisyal ng kampo, sa halip na maghinala sa nakakabinging katahimikang ito at kalkalin ang katotohanan, ay pinili ang pinakamadaling konklusyon upang mabilis na isara ang kaso. Tumakas si Leo Avol. Isa raw siyang duwag na hindi kinaya ang hirap ng pagsasanay sa militar. Isang malaking kahihiyan na hindi na dapat pag-aksayahan ng panahon. Nang makarating ang malupit na balita sa mga magulang ni Leo, tuluyang gumuho ang kanilang mundo. Isang malamig na umaga, nakita na lamang ng mga guwardiya sa gate ng kampo ang isang matandang babae na nakaluhod sa magaspang na aspalto, humahagulgol habang mahigpit na nakakapit sa bakal na rehas ng tarangkahan. Siya ang ina ni Leo. Lumuluha at nagmamakaawa, isinisigaw niya na kailanman ay hindi tatakas ang kanyang anak. Na bago ito umalis ng kanilang maliit na probinsya, puno ito ng pangarap na pagsilbihan ng bayan at iangat sila sa kahirapan. Anak niya iyon, kilala niya ang puso nito. Ang kanyang asawa ay tahimik na nakatayo sa tabi niya. Ang mga mata ay namumula at puno ng katanungan at bighati. Nagtatanong kung anong ginawa ng mga taong ito sa kanyang nag-iisang anak. Ngunit walang naramdamang awa ang mga opisyal na humarap sa kanila. Tiningnan nila ang mga magulang ni Leo ng may malamig at blankong ekspresyon. Inuulit-ulit ang iisang linya na parang mga sirang plaka. Ang inyong anak ay isang pugante. Wala kaming magagawa kundi ilagay siya sa wanted list ng mga pulis at hintaying mahuli siya. Pinagkaitan pa ang matandang mag-asawa ng pagkakataong pumasok sa loob at makausap man lang ang mga kasamahan ni Leo sa barracks upang maghanap ng sagot sa kanilang mga katanungan. Habang ang matandang mag-asawa ay nakalugmok sa labas ng kampo, sa loob ng barracks ay may isang nakakapasong tensyon na hindi maipaliwanag. May mga matang hindi makatingin ng diretsyo sa isa't isa. May mga kamay na panay ang panginginig kapag kumakain sa mess hall, lalo na kapag nababanggit ang pangalan ni Leo. Lalo na ang mga nakakataas na sundalo na kinatatakutan ng lahat sa kwartong iyon. Ang kanilang mga mata ay laging nagmamasid, nagbabanta. Ang kanilang mga kilos ay balot ng matinding pag-iingat at lihim na takot na baka may isang bumigay at magsalita ng katotohanan. Lumipas ang mga buwan at ang kaso ni Leo ay unti-unting ibinaon sa limot, tinabunan ng alikabok sa mga madidilim na archive ng militar. Ang kanyang pangalan ay naging isang bawal na salita sa loob ng kampo. Subalit, ang katotohanan ay may sariling paraan ng paghinga. Hindi ito namamatay kahit patabunan ng makapal na lupa at takot. Ang mga lihim na ibinaon sa dilim ay laging naghahanap ng liwanag. Isang araw, habang nililinis ng isang mababang opisyal ang mga naiwang personal na gamit ni Leo mula sa storage room para tuluyan nang ibalik sa kanyang pamilya at isara ang kahon ng kanyang buhay sa kampo, may napansin siyang kakaiba. Sa ilalim ng makapal na sapin ng isang lumang combat boots, may isang maliit at kupas na kwaderno na pilit isiningit at itinago. Binuksan niya ito. Ito ang talaarawan ni Leo. Ang mga unang pahina ay puno ng pananabik, mga dasal at mga kwento tungkol sa pangungulila sa lutong bahay ng kanyang ina. Ngunit nang buklatin ng opisyal ang mga pahina patungo sa huling linggo bago ang pagkawala ni Leo, biglang nagbago ang tono ng mga salita. Ang tinta ay tila nabaon ng madiin at malalim sa papel, malinaw na bakas ang nanginginig na kamay ng nagsulat, marahil ay habang lumuluha sa dilim. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang impyernong ito, basa ng opisyal, nararamdaman ang pagtayo ng mga balahibo sa kanyang batok. Bawat gabi, gumagawa sila ng dahilan para parusahan ako. Wala akong nagawang mali, pero parang gusto nilang patayin ang kaluluwa ko. Kung may mangyari man sa akin, sana malaman ng nanay at tatay na hindi ako sumuko. Wala na akong matatakbuhan.
Ngayong gabi, pagkatapos ng duty ko, alam kong kukunin na naman nila ako. Napatigil sa paghinga ang opisyal, mabilis na luminga sa paligid para siguruhing walang nakatingin sa kanya. Ang huling linya sa talaarawan ay isinulat ilang oras lamang bago tuluyang naglaho si Leo sa kanyang guard post. Ngunit ang mas nakapangingilabot na nagpatindig sa buong pagkatao ng opisyal ay ang nakita niya sa pinakababang bahagi ng pahina. May 3 pangalan na madiin na nakasulat sa gilid, mga pangalan na nabahiran ng malaking mantsa ng natuyong dugo. At isa sa mga pangalang iyon ay pag-aari ng pinakamataas at pinakakinatatakutang opisyal na mismong nag-utos na isara ang kaso bilang awol. Ano ang gagawin niya ngayon hawak ang ebidensyang maaari ring kumitil sa kanyang sariling buhay? Nanginginig ang mga kamay ni Cabo Mateo habang nakatitig sa 3 pangalan na nakasulat sa huling pahina ng talaarawan ni Leo. Ang mantsa ng natuyong dugo ay tila isang sumpa na unti-unting kumakalat sa kanyang sariling balat. Ang isa sa mga pangalang iyon ay si Sargento Tomas, ang pinakamalupit at pinakakinatatakutang opisyal sa buong kampo, ang mismong nagmando na itala si Leo bilang isang pugante at isara ang investigasyon. Kung malalaman ni Sargento Tomas na hawak niya ang ebidensyang ito, alam ni Mateo na hindi na siya sisikatan ng araw. Mabilis niyang isinara ang maliit na kwaderno. Rinig niya ang malakas at mabilis na kabog ng kanyang dibdib na parang martilyong pumupukpok sa kanyang mga tadyang. Lumingalinga siya sa loob ng maalikabok na storage room. Walang tao. Tanging ang tunog lamang ng hangin na pumapasok sa mga maliliit na siwang ng bintana ang bumabasag sa katahimikan. Dali-dali niyang isinuksok ang talaarawan sa loob ng kanyang uniforme. Itinaas ang zipper ng kanyang jacket upang itago ang nag-iisang susi sa katotohanan. Paglapat ng malamig na balat ng kwaderno sa kanyang dibdib, tila ba naramdaman niya ang huling pintig ng puso ni Leo. Paglabas niya ng kwarto, ang bawat hakbang niya ay mabigat. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya mula sa mga madidilim na sulok ng kampo. Nang hapong iyon, habang kumakain sa mess hall, nakita niya si Sargento Tomas sa kabilang mesa kasama ang 2 pang sundalong nabanggit sa talaarawan, sina Cabo Ramon at Private First Class Castro. Nagtatawanan sila. Kumakain sila ng masigla, tila ba walang kaluluwang inagawan ng kinabukasan na sumisigaw ng katarungan sa ilalim ng kanilang mga paa. Tinitigan sila ni Mateo mula sa malayo. Paano nila nagagawang ngumiti? Paano nila nagagawang matulog ng mahimbing sa gabi? Bumalik sa alaala ni Mateo ang imahe ng ina ni Leo na nakaluhod sa labas ng gate ng kampo, humahagulgol, nagmamakaawa at sinusugatan ang sariling mga tuhod sa magaspang na aspalto. Si Mateo ay may sarili ring pamilya. Mayroon siyang anak na lalaki na kasing edad ni Leo. Paano kung sa kanyang anak nangyari ito at walang sino man ang maglakas loob na tumulong? Ang kaisipang iyon ay tila isang balaraw na humiwa sa kanyang budhi. Nang gabing iyon, hindi dinalaw ng antok si Mateo. Nakahiga siya sa kanyang makitid na kama, nakatitig sa kisaming yero na pilit tinatagos ng liwanag ng buwan. Ang talaarawan ay nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Bawat paggalaw niya, naririnig niya ang mahinang kaluskos ng mga pahina, tila bumubulong at humihingi ng tulong mula sa kabilang buhay. Alam niyang ang pinakaligtas na gawin para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya ay sunugin ang kwaderno. Ibaon ito sa limot gaya ng ginawa nila sa kaso ni Leo. Ngunit tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang duguang mukha ng batang sundalo na humihingi ng awa. Kinabukasan, nagpasya si Mateo. Hindi niya maaaring sunugin ang talaarawan, ngunit hindi rin niya maaaring basta-basta na lamang itong ibigay sa mga nakakataas.
Kung ang mismong mga opisyal na nag-iimbestiga ay kasabwat o bulag-bulagan sa kasamaan ni Sargento Tomas, ang paglitaw ng talaarawan ay mangangahulugan lamang ng kanyang sariling kamatayan. Ang kasulatan ay madaling pabulaanan, madaling sunugin at itanggi. Kailangan niyang maghanap ng mas matibay na ebidensya. Kailangan niyang hanapin kung saan itinago ang katawan ni Leo. Nagsimula siyang magmasid ng lihim. Sa mga sumunod na linggo, naging anino si Mateo ng 3 lalaki. Napansin niya na sa kabila ng kanilang tila normal at masayang kilos sa umaga, may isang kakaibang takot at tensyon na bumabalot sa kanila pagsapit ng gabi. Madalas silang nagbubulungan sa gilid ng barracks. At ang pinakakapansin-pansin sa lahat, kailanman ay hindi sila lumalapit sa lumang bodega sa likurang bahagi ng kampo. Ang bodegang malapit sa kagubatan kung saan madalas nilang dalhin ang mga bagong sundalo upang parusahan. Isang gabi, habang bumabayo ang malakas na bagyo at ang ulan ay tila galit na bumubuhos sa bubungan ng kampo, napansin ni Mateo na utayla sa kani-kanilang higaan sina Tomas, Ramon at Castro. Kinuha niya ang kanyang flashlight at maingat na lumabas ng barracks. Ang malamig na hangin at ulan ay humampas sa kanyang mukha, ngunit mas nakakapanlumo ang kaba na namumuo sa kanyang sikmura kaysa sa lamig ng panahon. Naglakad siya patungo sa direksyon ng lumang bodega. Sa bawat pagkulog at pagkidlat, unti-unting naliliwanagan ang masukal na daan. Habang papalapit siya, napansin niya ang isang bahagyang nakabukas na pinto ng bodega. Patay ang kanyang flashlight upang hindi makakuha ng atensyon. Sumiksik siya sa gilid ng pader, pinipigilan ang sariling paghinga at dahan-dahang sumilip sa loob. Sa mahinang liwanag ng isang lumang lampara sa loob ng bodega, nakita niya ang 3 lalaki. May hawak silang mga pala at nakasuot ng makakapal na raincoat na nababalot ng putik. Kailangan nating laliman ng hukay, boses iyon ni Sargento Tomas, puno ng pagkabahala na hindi madalas marinig sa kanyang karaniwang mayabang na tono. Dahil sa lakas ng ulan nitong mga nakaraang araw, unti-unting gumuguho ang lupa. Kung may makakita sa sapatos niya, tapos tayong lahat. Mabubulok tayo sa kulungan. Bakit kasi hindi na lang natin itinapon sa dagat, Sargento? Nanginginig na tanong ni Castro, ang pinakabata sa 3. Bakas ang matinding takot at puyat sa kanyang mga mata habang nakahawak ng mahigpit sa pala. Gabi-gabi ko siyang napapanaginipan. Gabi-gabi ko naririnig ang pagmamakaawa niya bago mo siya paluin ng tubo. Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Bumagsak si Castro sa maputik na sahig. Humahagulgol. Tumahimik ka kung ayaw mong isunod kita sa kanya. Galit na asik ni Tomas. Tinuturo ang nakadapa niyang tauhan. Kung hindi dahil sa pag-iyak-iyak niya at pagtatangkang isumbong tayo sa general, hindi aabot sa ganito. Walang makakaalam na nandoon siya sa ilalim ng malaking puno sa likod ng lumang outpost. Naiintindihan mo, walang makakakita sa kanya roon hanggang sa mabulok siya at maging abo. Napatakip si Mateo sa kanyang bibig. Nanlalaki ang mga mata. Hawak na niya ang katotohanan. Narinig mismo ng kanyang mga tainga ang pag-amin sa isang karumal-dumal na krimen at ang eksaktong lokasyon kung saan inilibing ang biktima. Kailangan na niyang umalis upang gumawa ng plano, upang dalhin ang ebidensya sa labas ng kampo sa mga autoridad na hindi saklaw ng kapangyarihan ni Sargento Tomas. Dahan-dahan siyang umatras. Subalit, sa labis na panginginig ng kanyang mga binti dahil sa takot at lamig, hindi niya napansin ang nakakalat na basura sa lupa. Naapakan niya ang isang tuyong sanga ng kahoy. Ang tunog ay tila isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan ng gabi. Biglang tumigil sa pagsasalita ang 3 lalaki sa loob. Namatay ang ilaw ng lampara. Binalot ng nakapangingilabot na dilim at katahimikan ang buong paligid. Tanging ang malakas na pagbagsak ng ulan ang naririnig. Hindi makahinga si Mateo.
Tumalikod siya upang tumakbo pabalik sa barracks at isalba ang kanyang buhay, ngunit bago pa man siya makahakbang palayo, isang malaki at magaspang na kamay ang mahigpit na sumakal sa kanyang leeg mula sa likuran sa gitna ng dilim. At saan mo balak pumunta, Cabo Mateo? Isang malamig at pamilyar na bulong ang dumampi sa kanyang tainga. Naramdaman ni Mateo ang magaspang at matigas na braso na lalong humihigpit sa kanyang lalamunan, pinipigilan ng hangin na makapasok sa kanyang mga baga. Ang malamig na ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang mukha, ngunit ang pawis ng matinding takot ay tumutulo mula sa kanyang noo. Sa likuran niya, naririnig niya ang mabigat na paghinga ng lalaking nakahuli sa kanya. Hindi iyon si Sargento Tomas dahil nasa loob pa ito ng bodega kanina. Pumitik ang isang maliit na flashlight at ang nakakapasong liwanag nito ay tumapat ng diretsyo sa mga mata ni Mateo. Mula sa likuran ng nakakabulag na ilaw, lumabas ang figura ni Sargento Tomas. Nakangisi, ang mga mata ay nanlilisik sa galit at hinala. Ang lalaking nakasakal kay Mateo ay bumitaw ng bahagya, sapat lamang upang makahinga siya, ngunit nanatiling nakahawak sa kwelyo ng kanyang uniforme. Pamilyar kay Mateo ang amoy ng alak at sigarilyo ng lalaking nasa likod niya, si Cabo Ramon, ang tahimik ngunit pinakamarahas na tauhan ni Tomas. Anong ginagawa mo rito sa labas sa ganitong oras, Cabo Mateo? Tanong ni Tomas. Ang boses ay mababa, ngunit may dalang panginginig na parang kumukulong asido. At bakit ka sumisilip sa bodega? Kahit nanginginig ang buong kalamnan at nagkukumahog ang puso, alam ni Mateo na isang maling salita lamang ang magiging katapusan ng kanyang buhay. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang boses. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng sarhento, hindi nagpapakita ng kahit anong senyales ng pag-atras. Naka-duty ako sa perimeter, sarhento. Pagsisinungaling ni Mateo, idinidiin ang bawat salita upang magtunog kapani-paniwala. May nakita akong anino na mabilis na tumakbo papunta sa direksyon ng lumang bodega. Inakala kong may nakapasok na sibilyan o rebelde sa kampo, kaya sinundan ko ng tahimik. Hindi ko alam na kayo pala ang naririto. Tinitigan siya ni Tomas ng napakatagal. Ang katahimikan sa pagitan nila ay binabasag lamang ng malakas na buhos ng ulan. Tila pilit binabasa ng sarhento ang kaluluwa ni Mateo, naghahanap ng butas, ng panginginig, ng kasinungalingan. Sa ilalim ng kanyang basang uniforme, pakiramdam ni Mateo ay umaapoy ang talaarawan ni Leo na nakasiksik sa kanyang dibdib. Kung kapkapan siya ni Ramon ngayon, tapos na ang lahat. Pagkaraan ng ilang tila walang katapusang minuto, ibinaba ni Tomas ang flashlight. Tumango ito ng bahagya. Masyadong malakas ang ulan para sa mga imahinasyon mo, Mateo, malamig na tugon ng sarhento. Bumalik ka na sa barracks. Walang nakapasok sa kampo. Nag-i-inspeksyon lamang kami dahil sa mga tumutulong bubong. At sa susunod, huwag kang maglalakad sa dilim ng mag-isa. Baka kung anong disgrasya ang mangyari sa iyo. Ang huling pangungusap ay hindi isang paalala. Isa itong malinaw na banta. Binitawan si Mateo ni Ramon na sinundan pa ng isang malakas na tulak na nagpasubsob sa kanya sa putikan. Hindi na siya lumingon pa. Tumayo siya, nagpagpag ng dumi at mabilis na naglakad pabalik sa barracks. Pagkapasok niya sa loob ng kwarto, dumiretso siya sa banyo, isinara ang pinto at doon ibinuhos ang lahat ng pinigil na paghinga. Napasandal siya sa malamig na pader. Nanginginig ang mga tuhod hanggang sa mapaupo siya sa basang tiles. Muntik na. Isang buhok na lamang ang pagitan niya sa kamatayan. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang katotohanang nakapasok na siya sa radar ni Sargento Tomas. Alam niyang hindi lubos na naniwala ang sarhento sa kanyang palusot. Mula sa gabing iyon, bawat kilos, bawat pikit, at bawat paghinga niya ay tiyak na babantayan ng mga halimaw ng kampo. Lumipas ang 3 araw na tila ba naglalakad si Mateo sa ibabaw ng manipis na yelo. Nararamdaman niya ang mga matang nakasunod sa kanya.
Kapag kumakain siya, kapag naglilinis siya ng baril, at maging sa pagtulog, alam niyang may nagmamatyag. Ang talaarawan ni Leo ay itinago niya sa loob ng isang maliit at guwang na tubo sa ilalim ng lababo sa banyo ng mga opisyal, isang lugar na bihira nilang mapansin. Ngunit ang pagtatago ng ebidensya ay hindi sapat. Kailangan itong makarating sa labas. Naisip niyang ipadala ito sa pamamagitan ng koryo ng kampo, ngunit agad din niyang ibinasura ang ideya. Lahat ng liham at package na lumalabas ay dumadaan sa tanggapan kung saan nagbabantay si PFC Castro. Siguradong bubuksan iyon, at kapag nakita nila ang talaarawan, siya ang sunod na ililibing ng buhay. Ang tanging paraan ay dalhin niya mismo ito sa labas sa kanyang araw ng day off na nakatakda sa susunod na linggo. Balak niyang bumiyahe patungong Maynila, malayo sa jurisdiksyon ng kanilang kampo, at ibigay ito ng personal sa isang kilalang mamamahayag sa radyo na tumutulong sa mga inaaping sundalo. Isinulat niya ng detalyado sa isang pirasong papel ang lahat ng narinig niya sa bodega, ang pag-amin ni Tomas, ang takot ni Castro, at ang eksaktong lokasyon kung saan ibinaon si Leo sa ilalim ng malaking puno sa likod ng lumang outpost. Binalot niya ito kasama ng talaarawan sa isang makapal na plastik upang hindi mabasa. Sabado ng gabi, handa na ang lahat. Nakaimpake na ang kanyang maliit na bag. Ang kanyang isip ay lumilipad na patungo sa kinabukasan, umaasang ito na ang simula ng pagtatapos ng kasamaan ni na Tomas. Nakahiga siya, pilit na pinapakalma ang sarili upang makakuha ng kahit ilang oras na tulog. Kinaumagahan, ginising sila ng isang napakalakas na tunog ng sirena. Hindi ito ang pangkaraniwang kampana para sa almusal. Sirena ito ng emergency assembly. Mabilis na nagbihis ang lahat ng sundalo at tumakbo patungo sa malawak na field ng kampo. Nakatayo sa unahan ang commander ng base, kasama si Sargento Tomas na may hawak na megaphone. Ang sikat ng araw ay tila nakapapaso sa balat, ngunit mas nakapapaso ang mga salitang lumabas sa bibig ng opisyal. Kanselado ang lahat ng day off at leave simula sa araw na ito, sigaw ng commander. Umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Nakakuha kami ng ulat na may mga nawawalang bala at kagamitan sa armory. Hanggat hindi natutukoy kung sino ang magnanakaw sa hanay ninyo, walang sinuman ang maaaring lumabas ng kampo. Magsasagawa tayo ng malawakang inspeksyon sa lahat ng barracks at personal na gamit ngayon din. Para bang may malaking tipak ng yelo na ibinagsak sa sikmura ni Mateo. Nanlumo siya. Hindi nakaw na bala ang hinahanap nila. Ang inspeksyon na ito ay isang malaking palabas na gawa-gawa lamang ni Sargento Tomas. Hinahanap nila kung may nakapulot sa talaarawan ni Leo at gusto nilang siguraduhin na walang anumang ebidensya ang maitatago ng sinuman. At dahil nakita siya ni Tomas na umaaligid sa bodega noong gabing umuulan, tiyak na ang gamit niya ang unang-unang kakalkalin. Habang nakatayo sila sa formation sa ilalim ng init ng araw, pinapanood ni Mateo, sina Ramon at Castro na nagmamartsa papasok sa kanilang barracks. Mahigit 2 oras silang pinaghintay. 2 oras ng pag-iisip kung nahanap ba nila ang tubo sa ilalim ng lababo. Kung nakita nila ang plastik na naglalaman ng kanyang sulat at ng tala-arawan, alam niyang sa gabi ring iyon ay maglalaho siya na parang bula. Nang matapos ang inspeksyon, lumabas sina Ramon at Castro. Wala silang hawak na kahit ano. Bumuntong hininga si Mateo ng palihim. Ligtas ang ebidensya, ligtas pa siya. Ngunit ang kaluwagan na iyon ay hindi nagtagal. Pagsapit ng gabi, habang nag-aayos siya ng kanyang higaan, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Sargento Tomas. Tahimik ang lahat ng sundalo, hindi makatingin ng diretsyo. Nilapitan ni Tomas ang kama ni Mateo. "Cabo Mateo," tawag ni Tomas. Ang boses ay kalmado ngunit nakakapanindig balahibo. "Magbihis ka at kunin mo ang iyong rifle. Sasama ka sa akin. Tayong dalawa ang magsasagawa ng special night patrol sa perimeter. Kailangan nating siguraduhin na walang lalapit sa lumang outpost."
Pakiramdam ni Mateo ay namanhid ang buong katawan niya. Lumang outpost. Iyon ang lugar kung saan nakabaon si Leo. Bakit doon sila pupunta? At bakit silang dalawa lamang? Naglakad sila sa gitna ng madilim at tahimik na kagubatan sa likurang bahagi ng kampo. Walang nagsasalita. Tanging ang pagtapak nila sa mga tuyong dahon at ang huni ng mga kuliglig ang nagbibigay ng ingay. Madilim, malamig, at amoy lupa ang hangin. Nakasunod si Mateo kay Tomas. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang baril. Kung magtatangka ang sarhento na patayin siya rito, handa siyang lumaban. Makalipas ang halos kalahating oras na paglalakad, huminto sila sa isang malawak na hawan. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang higanting puno ng balete. Ang mga naglalakihang ugat nito ay tila mga kamay na nakabaon at kumakapit sa lupa. Ito ang lugar. Dito, nakabaon ang bangkay ng inosenteng sundalo. Lumingon si Tomas kay Mateo. Wala itong hawak na baril. Sa halip, mula sa likuran ng isang malaking bato, kumuha si Tomas ng isang magaspang at kinalawang na pala at inihagis ito sa paanan ni Mateo. Tumama ang bakal sa bato na lumikha ng isang matinis at nakakagimbal na tunog. Alam ko kung anong narinig mo noong gabing umuulan, Mateo. Malamig na sabi ni Tomas, nakatitig sa kanya nang walang kahit anong kislap ng emosyon sa mga mata. Ngayon, damputin mo ang pala na iyan at magsimula kang maghukay. Gusto kong makita mo mismo kung anong nangyayari sa mga taong nangingialam sa mga sikretong hindi sa kanila. Nakatingin lamang si Mateo sa kinalawang na pala na nakadapa sa basang lupa. Ang matinis na tunog ng pagbagsak nito sa bato ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang kampana na naghuhudyat ng kanyang nalapit na kamatayan. Umangat ang kanyang paningin patungo kay Sarhento Tomas. Nakatayo ang opisyal sa ilalim ng malalaking sanga ng punong balete. Ang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino, ngunit ang malamig at walang pusong kislap ng kanyang mga mata ay tumatagos sa dilim. Pilit na pinapakalma ni Mateo ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Sa puntong ito, alam niyang hindi natatalab ang anumang palusot, hubad na ang katotohanan. Ano pang hinihintay mo, Kabo? Malamig na utos ni Tomas. Ang boses ay nagdadala ng nakapangingilabot na autoridad na hindi maaaring suwayin. Pumulot ka at magsimula ka na. O gusto mong ikaw ang sunod na ibaon ko riyan ng buhay? Dahan-dahang yumuko si Mateo. Bawat sentimetro ng paggalaw ng kanyang katawan ay tila lumalaban sa kanyang kagustuhan. Pagdampi ng kanyang nanginginig na mga daliri sa magaspang at malamig na hawakan ng pala, naramdaman niya ang matinding bigat ng sitwasyon. Ibinangon niya ang kanyang sarili at tiningnan ang lupang nasa kanyang paanan. Ito ang huling himlayan ng isang inosenteng bata. Ang paghukay rito ay tila isang malaking paglapastangan, isang kasalanan na habang buhay niyang dadalhin. Ngunit nang makita niyang dahan-dahang ibinaba ni Tomas ang kanang kamay nito sa holster ng kanyang baril, alam ni Mateo na wala siyang pagpipilian kundi ang sumunod. Itinusok niya ang dulo ng pala sa lupa. Dahil sa magkakasunod na gabi ng pagulan, malambot at madaling mabungkal ang putik. Tsak, tsak, tsak. Ang bawat tunog ng paghiwa ng bakal sa lupa ay pumupunit din sa budhi ni Mateo. Habang unti-unti siyang lumulubog sa hinuhukay niyang butas, ang hangin ay tila lalong bumibigat at umiinit sa kabila ng lamig ng madaling araw. Ang amoy ng basang lupa, nabubulok na dahon at mga ugat ng balete ay pumapasok sa kanyang ilong, sumasakal sa kanyang paghinga. Sa bawat pag-angat niya ng pala na puno ng putik, naiisip niya ang sarili niyang pamilya. Ang kanyang asawa na naghihintay sa kanilang maliit na bahay sa probinsya. Ang kanyang anak na laging sumasaludo sa kanya tuwing uuwi siya mula sa kampo. Kung papatayin siya ni Tomas ngayon, alam niyang gagawin din sa kanya ang ginawa kay Leo. Idedeklara siyang awol. Dudungisan ang kanyang pangalan. Walang matatanggap na benepisyo ang kanyang mag-ina
at habang buhay silang magdudusa sa kahihiyan at kawalan ng hustisya. Ang kaisipang iyon ang nagbigay ng pilit na lakas sa kanyang mga braso. Kailangan niyang mabuhay, kailangan niyang makawala rito. Lumipas ang higit sa 1 oras. Puno na ng paltos ang mga palad ni Mateo. Ang kanyang uniforme ay basang-basa ng pawis at nakadikit na sa kanyang likuran, hanggang baywang na ang lalim ng hukay. Paminsan-minsan, pasikreto niyang sinusulyapan si Tomas. Nanatiling nakatayo ang sarhento, naninigarilyo, kalmadong pinapanood ang pagdurusa ni Mateo na parang isang hari na nanonood ng isang alipin. Kumuyom ang mga panga ni Mateo. Naisip niyang biglang iahon ang pala at ihampas ito ng buong lakas sa ulo ni Tomas. Isang mabilis na galaw lamang, ngunit alam niyang malaking sugal iyon. Bago pa man tumama ang bakal sa bungo ng sarhento, tiyak na may bala nang nakabaon sa kanyang dibdib. Bukod pa rito, hindi siya nakakasiguro kung nasaan sina Ramon at Castro. Maaaring nagtatago lamang ang mga ito sa likod ng malalaking puno. Hinihintay siyang magkamali. Ibinagsak muli ni Mateo ang pala pababa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi malambot na lupa ang tinamaan ng bakal. Isang mapurol na tunog ang umalingaw-ngaw. Tumama ang pala sa isang bagay na balot ng makapal at matigas na tela. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Mateo. Napatigagal siya. Mula sa nabungkal na lupa, sumingaw ang isang nakasusukang amoy. Isang amoy na kailanman ay hindi makakalimutan ng sinumang sundalo na nakasabak na sa digmaan ang matapang, matamis at nakapanlulumong sangsang ng nabubulok na laman ng tao. Napaatras si Mateo. Ang kanyang likod ay tumama sa putikang pader ng hukay. Nabitawan niya ang pala. Napahawak siya sa kanyang sikmura, pilit na pinipigilan ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Lumingon si Tomas at naglakad palapit sa gilid ng hukay. Tiningnan niya ang natuklasang bahagi ng makapal na lona, isang lumang military tent na ginamit upang ibalot ang katawan. Ngumisi ang sarhento, isang ngiti na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa katawan ni Mateo. "Huwag kang tumigil, Cabo," utos ni Tomas. Ang boses ay may halong tuwa na parang nanonood ng isang nakakaaliw na palabas. "Kamayin mo ang lupa, alisin mo ang lona. Gusto kong makita mo ng malapitan ang kinahinatnan ng mga taong hindi marunong sumunod sa patakaran ng kampong ito." "Hindi ko kaya, Sarhento," nanginginig at halos pabulong na sagot ni Mateo, umiling-iling habang nakatakip ang kamay sa ilong. "Maawa ka na. Nakita ko na. Hayaan mo na siyang manahimik." Nawala ang ngisi sa mukha ni Tomas. Isang mabilis na galaw, bunot ng baril at ang malamig na dulo ng .5 caliber pistol ay nakatutok na ngayon ng diretso sa noo ni Mateo mula sa itaas ng hukay. Rinig na rinig sa tahimik na kagubatan ang pagkasa ng baril. "Hindi ako humihingi ng pabor, Mateo. Iniuutos ko sa iyo. Buksan mo ang lona o ihahalo ko ang utak mo sa nabubulok niyang laman," malamig at walang pag-aalinlangang banta ni Tomas. Nanginginig na lumuhod si Mateo sa maputik na lupa. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa nabubulok na lona. Bawat paghawak niya sa tela ay tila dumadaloy ang matinding kalungkutan at pighati sa kanyang mga ugat. Pinunit niya ang marupok na lona. Ang eksenang bumungad sa kanyang mga mata ay habambuhay na susunog sa kanyang kaluluwa. Naroon si Leo. Ang kanyang uniforme ay tadtad ng punit at natuyong dugo. Ang kanyang bungo ay may malaking bitak, tanda ng isang napakalakas na paghampas ng isang matigas na bagay. Ang kanyang mga tadyang ay durog. Ang mukha na dating puno ng pag-asa at pangarap para sa kanyang ina ay isa na lamang nakakikilabot na maskara ng kamatayan, pilit na isiniksik sa maliit na hukay. Napapikit si Mateo, hindi mapigilan ang luhang tumakas mula sa kanyang mga mata. Umiyak siya hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa matinding awa sa sinapit ng binata. "Tingnan mo siyang mabuti, Mateo," panimula ni Tomas. Ang baril ay nanatiling nakatutok.
Ang batang iyan ay mahina. Hindi siya nababagay sa militar. Isang pagkakamali niya sa duty. Buong kampo ang madidisgrasya. Disiplina lamang ang itinuro ko sa kanya, ngunit napakalambot ng kanyang buto. Nang mamatay siya, naisip kong mas mabuti nang isiping tumakas siya kaysa masira ang reputasyon ng buong batalyon dahil sa isang aksidente. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Mateo. Aksidente. Ang duguang mukha at durog na buto ni Leo ay hindi resulta ng disiplina o aksidente. Isa itong walang awang pagpatay na ginawa ng mga taong uhaw sa kapangyarihan at dugo. Ngunit nanatili siyang tahimik, hinihintay ang susunod na mangyayari. Alam kong ikaw ang nakakuha ng tala-arawan, pagpapatuloy ni Tomas. Nakita ko ang pagbabago sa mga kilos mo nitong mga nakaraang linggo. Ang pagiging tahimik mo, ang pagsunod-sunod mo sa amin. At ngayon, hawak mo ang pala, ang mga fingerprint mo ay nakadiin sa kahoy na iyan. Ang pawis mo ay pumatak sa bangkay ni Leo. Ang mga bakas ng sapatos mo ay naririto sa paligid ng kanyang hukay. Umawang ang bibig ni Mateo. Unti-unting naging malinaw sa kanya ang plano ng demonyong kaharap niya. Hindi lamang siya dinala rito ni Tomas upang takutin o patayin. Mula sa gabing ito, Cabo Mateo, kasabwat na kita, nakangising deklara ni Tomas. Kung lalabas ang tala-arawang iyon at magkakaroon ng investigasyon, ang unang makikita nilang ebidensya sa mismong pinangyarihan ay ang iyong mga bakas. Sabay-sabay tayong mabubulok sa kulungan. Ngayon, ahunin mo ang bangkay na iyan, ilagay mo sa sako, dadalhin natin siya sa laot at ipapakain sa mga isda upang tuluyan na siyang maglaho. Gawin mo iyan at makakauwi ka ng buhay sa pamilya mo. Isang napakabigat na pagpili ang ibinagsak sa balikat ni Mateo. Tulungan ang mamamatay tao upang mabuhay at habang buhay na maging alipin ng kasamaan o lumaban ngayon at mamatay ng may malinis na budhi. Tiningnan niya ang bangkay ni Leo at pagkatapos ay tiningnan ang pala sa kanyang tabi. Unti-unting gumapang ang kanyang kamay patungo sa hawakan ng pala. Mas gugustuhin pa niyang mamatay bilang isang sundalong may paninindigan kaysa mabuhay bilang isang duwag na aso ni Tomas. Hinigpitan niya ang kanyang hawak, handa na niyang isugal ang lahat, iikot at ihahampas ang pala paitaas. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang nakabibinging putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Hindi nanggaling ang putok sa baril ni Tomas. Mula sa likuran ng masukal na kakahuyan, isang matalim na boses ang yumanig sa buong paligid, kasunod ng paglabas ng isang figura na may hawak na mahabang rifle na umuusok pa ang dulo. Ibababa mo ang baril na iyan, Sargento Tomas, o sa susunod na putok, bungo mo na ang pasasabugin ko. Ang masangsang na amoy ng nabubulok na lupa ay biglang nahaluan ng matapang na singaw ng pulbura. Umalingaw-ngaw ang putok sa buong kagubatan, sapat upang magliparan ang mga natutulog na ibon sa mga sanga ng puno. Nabitawan ni Mateo ang pala. Napatigil si Sargento Tomas. Ang kanyang baril ay nanatiling nakatutok sa noo ni Mateo, ngunit ang kanyang atensyon ay mabilis na naagaw ng boses sa likuran. Dahan-dahang lumingon si Tomas. Mula sa makapal na anino ng kakahuyan, humakbang pasulong ang isang pamilyar na figura. Nanginginig ang buong katawan nito, basang-basa ng hamog at pawis, at ang mga mata ay namumula sa halong takot, puyat at matinding kabaliwan. Hawak niya ang isang M16 rifle at ang dulo nito ay umuusok pa matapos magpaputok ng babala sa hangin. Ito ay nakatutok ngayon ng diretso sa dibdib ng sarhento, si Private First Class Castro, ang pinakabata at pinakatahimik sa mga tauhan ni Tomas. Ang lalaking narinig ni Mateo na humahagulgol at nagmamakaawa sa loob ng bodega dahil sa matinding konsensya. Ibababa mo iyan, Sarhento, o bubutasin ko ang dibdib mo, muling sigaw ni Castro. Ang kanyang boses ay pumipiyok, tila isang basag na salamin, ngunit ang kanyang daliri ay mariing nakadiin sa gatilyo.
Bumakas ang inis sa mukha ni Tomas, ngunit wala ni katiting na takot. Ibinaba niya ng bahagya ang kanyang baril, idinirekta ito palayo kay Mateo at humarap ng buo sa kanyang tauhan. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Castro, alam mo ba kung anong ginagawa mo?" Kalmadong tanong ni Tomas. Ang tono ay parang isang amang kinakausap ang kanyang naguguluhang anak. "Ibinaba mo ang baril mo. Nababaliw ka na ba? Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagligtas sa iyo noong muntik ka nang mapatalsik sa kampo dahil sa katangahan mo? Pamilya tayo rito." "Hindi tayo pamilya," hagulgol ni Castro. Ang mga luha ay malayang umaagos sa kanyang pisngi, humahalo sa dumi ng kanyang mukha. "Mamamatay tao tayo. Gabi-gabi, sarhento. Gabi-gabi ko siyang nakikita. Nakatayo siya sa paanan ng kama ko, dugo ang humihingi ng tulong. Hindi ko na kaya. Sasabog na ang utak ko. Isusuko ko na ang sarili ko at isasama kita." Nakita ni Mateo ang pagkakataon. Habang nakatuon ang buong atensyon ni Tomas sa nagwawalang si Castro, dahan-dahang gumapang ang kamay ni Mateo pabalik sa hawakan ng pala na nabitawan niya sa putikan. Ang kanyang puso ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Isang maling galaw lamang at pareho silang mamamatay. "Wala kang mapapala sa pagsuko, Castro," patuloy na panlilin lang ni Tomas. Dahan-dahang humahakbang papalapit sa bata. "Pareho tayong mabubulok sa kulungan. Alam mong hindi mababait ang mga pulis sa mga sundalong tulad natin. Akin na ang baril. Aayusin natin ito. Ipalilibing natin kay Mateo ang bangkay sa laot. Tapos na ang problema." "Huwag kang lalapit!" Umatras si Castro, lalong nanginginig ang mga kamay. "Sinabi ko nang huwag kang lalapit." Ngunit masyadong mabilis si Tomas. Sa isang iglap, inangat niya ang kanyang pistol at nagpaputok. Tumama ang bala sa balikat ni Castro. Napasigaw ang bata at nabitawan ang kanyang rifle. Napaluhod sa maputik na lupa habang hawak ang nagdurugong sugat. Ngumisi si Tomas. Inihanda ang baril upang tapusin ang buhay ni Castro. Ngunit bago pa man niya makalabit muli ang gatilyo, ginamit ni Mateo ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Inikot niya ang kanyang baywang at inihampas ang kinalawang na pala ng buong lakas paitaas. Tumama ang makapal na bakal sa gilid ng ulo at leeg ni Sargento Tomas. Isang malakas at mapurol na tunog ang umalinggaw-ngaw. Parang pinutol na puno na bumagsak si Tomas sa lupa, nawalan ng malay. Ang kanyang baril ay tumilapon sa malayo. Napasandal si Mateo sa gilid ng hukay, hinahabol ang kanyang hininga. Nanginginig ang kanyang buong pagkatao. Tinitigan niya ang walang malay na sarhento. Nagawa niya. Buhay pa siya. Mabilis siyang umahon mula sa hukay at nilapitan si Castro na namimilipit sa sakit. Pinunit ni Mateo ang manggas ng kanyang sariling uniforme at mahigpit na itinali iyon sa balikat ng bata upang pigilan ang pagdurugo. "Salamat, salamat, Cabo!" Umiiyak na bulong ni Castro, nakasandal sa malaking ugat ng puno ng balete. "Akala ko katapusan ko na. Huwag kang magsalita. Kailangan nating umalis dito." Mabilis na tugon ni Mateo. Kinuha niya ang makapal na nylon na lubid na ginamit pang tali sa lona ni Leo at ginamit iyon upang gatusin ng mahigpit ang mga kamay at paa ni Tomas sa isang malaking ugat ng puno. Siniguro niyang hindi ito makakawala kahit magising pa ito. Tiningnan ni Mateo ang hukay. Ang kaawa-awang bangkay ni Leo ay nakalantad pa rin. Pinilit niyang lamunin ang kanyang awa at muling tinabunan ng lona ang katawan. Hindi nila maaaring dalhin ang bangkay ngayon, ngunit kailangan nilang siguruhin na hindi ito maitatago muli ng mga galamay ni Tomas. "Castro, makinig ka sa akin," seryosong sabi ni Mateo. Hinawakan ang magkabilang balikat ng bata upang pakalmahin ito. "Hindi tayo pwedeng dumiretso sa commander ng kampo. Hindi natin alam kung sino-sino ang protektor ni Tomas sa itaas. Kailangan nating makarating sa Maynila sa labas ng kampong ito. Hawak ko ang talaarawan ni Leo.
Nakasulat doon ang mga pangalan ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Castro, ngunit dahan-dahan din siyang tumango, tinatanggap ang kanyang kapalaran. Gagawin ko ang lahat, Kabo. Kahit makulong ako habang buhay, basta't makalaya lang ako sa bangungot na ito. Tutestigo ako. Bantayan mo siya, utos ni Mateo. Itinuro ang walang malay na si Tomas. Pinulot niya ang pistol ng sarhento at inabot ito sa nanginginig na kamay ni Castro. Kung magising siya at magtangkang manlaban o sumigaw, huwag kang mag-atubiling paputukan siya sa binti. Naiintindihan mo ba? Tumango si Castro, humigpit ang hawak sa baril. Itinago ko ang talaarawan sa loob ng tubo ng lababo sa banyo ng mga opisyal sa barracks, paliwanag ni Mateo. Mabilis na pinupunasan ang putik sa kanyang mukha. Kukunin ko iyon. Babalik ako agad at gagamitin natin ang jeep ng sarhento na nakaparada malapit sa bodega para makalabas ng gate. Huwag kang aalis dito. Iniwan ni Mateo si Castro sa ilalim ng puno ng balete at mabilis na tumakbo pabalik sa kampo. Madilim pa rin ang kalangitan, ngunit ramdam na ang unti-unting paglapit ng madaling araw. Bawat anino sa gubat ay tila mga nagmamasid na mata. Ang pagtibok ng kanyang puso ay nakikipag-unahan sa kanyang mga hakbang. Kailangan niyang magmadali. Kung magising ang iba pang sundalo at mapansin ang pagkawala nila, siguradong ipapasara ang buong kampo. Naging maingat siya nang makarating sa likuran ng barracks. Tahimik at tulog ang lahat. Dahan-dahan siyang pumasok sa banyo ng mga opisyal. Walang tao. Mabilis siyang dumapa sa ilalim ng lababo, kinapa ang guwang na bahagi ng lumang tubo at nakahinga ng maluwag nang maramdaman ng makapal na plastik na naglalaman ng kanyang sulat at ng kwaderno ni Leo. Kinuha niya ito at mabilis na isinuksok sa loob ng kanyang basang jacket. Hawak na niya ang susi para mapabagsak ang mga halimaw. Patakbo siyang bumalik sa gubat, tila bumagal ang oras. Ang hamog ay lalong kumapal, bumabalot sa mga puno at nagpapahirap sa kanyang paningin. Ilang beses siyang nadapa sa mga nakausling ugat, ngunit agad din siyang bumabangon. Nang matanaw niya ang malawak na hawan kung saan naroon ang puno ng balete, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Masyadong tahimik. Wala siyang naririnig na daing ni Castro. Pagdating niya sa mismong lugar, nanlamig ang buong katawan ni Mateo. Nabitawan niya ang talaarawang hawak-hawak. Wala na si Sargento Tomas. Ang makapal na nylon na ipinantali niya rito ay naputol, tila hiniwa ng isang matalim na kutsilyo. At sa ibabaw ng sariwang putik, malapit sa gilid ng hukay ni Leo, nakahandusay si Castro. Ang kanyang lalamunan ay may malalim na hiwa at patuloy na bumubulwak ang mainit na dugo. Wala na itong buhay. Ang baril na iniwan ni Mateo sa kanya ay nawawala. Napaluhod si Mateo, hindi makapaniwala sa nakikita. Paanong nakawala si Tomas ng ganoon kabilis? Sino ang tumulong sa kanya? Bago pa man siya makasigaw sa matinding galit at kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang malamig na dulo ng isang baril na dumiin sa likuran ng kanyang batok. Kasabay nito ay ang nakakikilabot na tunog ng pagkasa ng armas. Masyado kang matapang, Kabo. Isang boses ang bumulong mula sa kanyang likuran. Hindi iyon boses ni Tomas. Isang boses iyon na kailanman ay hindi niya inaasahang maririnig sa gubat na iyon. Isang boses na nagtataglay ng mas mataas na kapangyarihan kaysa sa sarhento. Ang malamig na bakal ng baril ay tila isang piraso ng yelo na idiniin sa batok ni Mateo, nagpadala ng matinding kilabot sa bawat ugat ng kanyang katawan. Tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang masangsang na amoy ng sariwang dugo ni Castro na umaagos sa putikan ay humalo sa hanging madaling araw, isang malagim na paalala ng kamatayang nakaharap sa kanya. Dahan-dahan, sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod, inikot ni Mateo ang kanyang ulo upang harapin ang taong nagmamay-ari ng boses na iyon. Nakatayo sa kanyang harapan, suot ang kanyang plantsadong uniforme na balot ng isang itim na raincoat ay si Commander Alcantara, ang pinakamataas na opisyal ng kampo.
Ang mismong lalaking sumigaw sa harap ng lahat ng sundalo kaninang umaga tungkol sa pekeng nawawalang mga bala. Ang lalaking sumumpa sa watawat upang protektahan ang bayan at ang kanyang mga tauhan. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang mababakas na karangalan, tanging malamig, mapagpasyang kalupitan lamang. Dapat ay sinunod mo ang utos ko at nanatili ka na lamang sa iyong higaan, Cabo Mateo. Wika ng commander. Ang boses ay mahinahon, walang bakas ng galit, na tila ba isang karaniwang araw lamang ng pagdidisiplina. Masyadong malayo na ang narating ng iyong kuryosidad. At sa propesyong ito, ang kuryosidad ay isang sakit na walang ibang lunas kundi kamatayan. Mula sa likuran ni Commander Alcantara, dahan-dahang humakbang palabas mula sa makapal na anino ng puno ng balete si Sargento Tomas. Nakangisi ito ng malapad, tila isang demonyong nakawala mula sa impyerno. Hawak nito sa kanyang kanang kamay ang isang mahaba at matalim na hunting knife na tumutulo pa ang sariwang dugo. Ang dugo ng kaawa-awang si Castro. Ang makapal na nylon na ipinantali ni Mateo kanina ay nakasabit pa sa pulso ni Tomas, pinutol gamit ang mismong patalim na pumatay sa kanyang tauhan. Akala mo ba talaga ay maiisahan mo ako, Mateo? Pagak natawa ni Tomas, inilalapit ang dugo ang kutsilyo sa kanyang sariling mukha upang amuyin ang bakal. Bago mo pa man ako paluin ng pala, nakapagpadala na ako ng lihim na mensahe sa commander gamit ang radyo sa bodega nang makita kitang umaaligid. Alam niyang nandito tayo. Alam niya ang lahat. Bumagsak ang balikat ni Mateo. Parang gumuho ang buong bundok at dumagan sa kanyang dibdib. Ang pag-asa na makakahanap siya ng hustisya sa itaas ay tuluyan ng nadurog. Ang kabulukan ng sistemang ito ay hindi lamang nagtatapos kay Tomas. Gumagapang ito hanggang sa pinakatuktok. Bakit, Commander? Basag ang boses na tanong ni Mateo. Ang mga luha ng matinding pagkabigo at galit ay unti-unting namuo sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang dugo ang bangkay ni Castro at ang hukay kung saan nakahimlay si Leo. Mga sundalo ninyo sila. Mga batang ipinagkatiwala sa inyo ng kanilang mga magulang. Bakit ninyo kinukonsinti ang halimaw na ito? Bumuntong hininga si Commander Alcantara. Ibinaba niya ng bahagya ang kanyang baril, ngunit nanatili itong nakatutok sa dibdib ni Mateo. Hindi mo naiintindihan ang bigat ng pamumuno, Mateo. Malamig na paliwanag ng commander, tila nagtuturo sa isang mangmang na estudyante. Sa susunod na buwan, nakatakda ang promosyon ko bilang general. Ang kampong ito ay ang aking huling pagsubok. Kung lalabas ang balita na may isang bagitong sundalo na pinatay ng kanyang mga opisyal sa loob mismo ng aking nasasakupan, masisira ang aking buong karera. Ang pangalan ko ay madadungisan. Si Leo ay isang mahinang bata, isang depektibong piraso ng bakal sa isang malaking makina. Pinalayas ko siya sa mundo sa pamamagitan ng papel, dineklara ko siyang awol upang maprotektahan ang mas malaking institusyon. Si Tomas ay ang aking tagalinis. Ikaw ay isang asong hindi marunong sumunod sa amo. Kinilabutan si Mateo sa mga salitang narinig niya. Ang buhay ng isang inosenteng tao ay itinuring lamang na isang dumi na madaling walisin sa ilalim ng basahan para sa ambisyon ng isang opisyal. Walang halaga ang katotohanan. Walang halaga ang pag-iyak ng isang ina sa labas ng gate ng kampo. Ngayon, wag na nating patagalin ito. Utos ni Alcantara, inilalahad ang kanyang bakanteng kamay. Ibigay mo sa akin ang talaarawan ni Leo na nakuha mo sa bodega. Alam kong nasa iyo iyan. Kapkapan mo siya, Tomas. Akmang lalapit si Tomas, nakangisi habang pinapaikot ang kutsilyo sa kanyang kamay. Mabilis na umatras si Mateo. Ang kanyang mga sakong ay tumapak sa malambot na gilid ng matarik na bangin na ilang metro lamang ang layo mula sa puno ng balete. Sa ibaba nito ay naririnig niya ang malakas at nagwawalang agos ng rumaragasang ilog na pinalakas ng nakaraang bagyo.
Isang maling hakbang at mahuhulog siya sa madilim at mabagyong tubig. Kusang ipinasok ni Mateo ang kanyang kamay sa loob ng kanyang basang jacket. Kumabog ng mabilis ang puso ni na Tomas at Alcantara. Inihanda ang kanilang mga armas sa pag-aakalang bubunot ng baril si Mateo. Ngunit nang ilabas niya ang kanyang kamay, hawak niya ang isang makapal na plastik. Sa loob nito ay malinaw na nakikita ang lumang kwaderno ni Leo. Nagliwanag ang mga mata ni Alcantara. Iyon ang huling piraso ng ebidensya na makakasira sa kanya. Nandito ang kwaderno, sigaw ni Mateo. Ang boses ay nangingibabaw sa ingay ng hangin at ilog. Itinaas niya ito, inilalapit ang kanyang kamay sa mismong hangganan ng bangin. Pero kung akala ninyo ay ito lang ang hawak ko, nagkakamali kayo. Napatigil sa paghakbang si Tomas. Kumunot ang noo ng commander. Anong ibig mong sabihin? May halong kaba na tanong ni Alcantara. Ginamit ni Mateo ang lahat ng kanyang lakas upang hindi manginig ang kanyang boses. Kailangan niyang magsinungaling ng perpekto upang isalba ang kanyang buhay. Kapareho ba ako ng tingin ninyo kay Castro? Isang utu-utu at natatakot na bata. Bago ako pumunta rito kagabi, gumawa ako ng 3 kopya ng sarili kong salaysay. Nakasulat doon ang lahat ng pag-amin ni Tomas sa bodega, ang lokasyon ng bangkay ni Leo at ang sabwatan ninyong dalawa, Commander. Ipinadala ko yun sa aking asawa sa pamamagitan ng isang sibiliyang nagde-deliver ng pagkain sa kampo. Kung hindi ako makatawag sa kanya pagsikat ng araw, nakabilin sa kanya na dalhin ang mga sulat sa himpilan ng radyo sa Maynila at sa opisina ng NBI. Tila nabuhusan ng malamig na tubig si Commander Alcantara. Namutla ang mukha ng opisyal. Bilang isang politiko sa loob ng militar, ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang iskandalo. Kung totoo ang sinasabi ni Mateo, ang pagpatay sa kanya ngayon ay magiging mitsa ng isang mas malaking pagsabog. Nagsisinungaling siya, Commander, bulyaw ni Tomas, nang gagalaiti sa galit. Wala siyang napadalhan, hindi siya makakalabas ng kampo at mahigpit ang bantay natin sa mga sibilyan. Pinaglalaruan lang niya tayo. Huwag kang lalapit, Tomas, utos ni Alcantara. Itinataas ang kamay upang pigilan ang kanyang sarhento. Ang takot sa boses ng commander ay malinaw na naririnig. Hindi tayo pwedeng sumugal. Kung may sumabog na balita sa Maynila, tapos tayong dalawa. Hindi ko isusugal ang bituin sa balikat ko para sa kapabayaan mo. Ngunit hindi na nag-iisip ng matino si Tomas. Ang kanyang mga mata ay bulag na sa galit at pagkauhaw sa dugo. Wala siyang pakialam sa promosyon ng commander. Ang tanging gusto niya ay ibaon ang kutsilyo niya sa dibdib ni Mateo na nangahas na paluin siya ng pala. Wala akong pakialam sa mga bituin mo, Commander. Asik ni Tomas. Hindi ako papayag na ang isang hamak na kabo ang sisira sa buhay ko. Bago pa man makapagsalita muli si Alcantara, sumugod si Tomas na parang isang baliw na aso. Mabilis, walang pag-aalinlangan. Hawak ang kutsilyo na nakatutok ng diretso sa puso ni Mateo. Tomas, wag! Sigaw ni Alcantara. At kasabay ng kanyang pagsigaw ay ang pagalingaw-ngaw ng isang nakabibinging putok ng baril. Hindi alam ni Mateo kung sino ang pinutukan ni Alcantara. Ngunit wala na siyang oras para alamin. Dumagsa ang bigat ng katawan ni Tomas sa kanya. Naramdaman ni Mateo ang matinding pagbaon ng patalim sa kanyang tagiliran. Isang nakapapasong hapdi ang kumalat sa kanyang katawan. Napasigaw siya sa sakit. Sa lakas ng pagbangga ni Tomas, nawalan ng balanse si Mateo sa madulas at putikang gilid ng bangin. Mahigpit na yakap-yakap ni Mateo ang plastik na naglalaman ng tala-arawan habang ang mga kamay ni Tomas ay nakakapit sa kanyang uniforme, pilit na inaagaw ang ebidensya. Gumuho ang malambot na lupa sa kanilang paanan. Nawalan sila ng kakapitan. Sa isang iglap, pareho silang bumulusok pababa sa madilim na bangin. Ang hangin ay humampas sa mukha ni Mateo habang nahuhulog sila sa kawalan. Tanging ang malakas na sigaw ni Tomas at ang pagragasa ng ilog sa ibaba ang kanyang naririnig.
Bumagsak sila sa rumaragasang malamig na tubig na may kasamang malalaking bato. Nilamon sila ng matinding dilim, ng nagwawalang alon at ng nakakamatay na lamig. Sino ang tinamaan ng bala ni Commander Alcantara? Makakaya kaya ng sugatang katawan ni Mateo na labanan ang malakas na agos ng ilog o tuluyan na siyang lalamunin ng lalim kasama ang nag-iisang ebidensya ng katotohanan na pilit ibinabaon sa limot? Ang pagbagsak sa malamig at rumaragasang ilog ay tila isang marahas na pagyakap ni kamatayan. Bawat paghampas ng alon ay parang mabibigat na kamao na sumusubok dumurog sa mga buto ni Mateo. Nilamon siya ng madilim at mabagyong tubig, pilit na hinihila pababa sa kailaliman ng bangin. Sa ilalim ng tubig, naramdaman niya ang pagluwag ng hawak ni Sargento Tomas. Ang bala na pinakawalan ni Commander Alcantara kanina ay tumama pala sa likuran ng sarhento bago pa man sila mahulog. Dahil sa matinding sugat at pagkabigla sa malamig na tubig, tuluyang nawalan ng lakas ang halimaw ng kampo. Unti-unting lumubog si Tomas, tinangay ng malakas na agos patungo sa madilim na kawalan, bitbit ang kanyang mga kasalanan hanggang sa impyerno. Ngunit si Mateo ay lumaban. Ginamit niya ang natitirang hininga upang pumadyak paitaas. Pagahon ng kanyang ulo sa ibabaw ng tubig, humigop siya ng malaking hangin kasabay ng matinding pagubo. Mahigpit na nakadikit sa kanyang dibdib ang kanyang kaliwang braso, pinoprotektahan ng plastik na naglalaman ng talaarawan ni Leo. Kumapit siya sa isang malaking inanod na troso at hinayaan ang sarili na dalhin ng agos palayo sa isinumpang kampong iyon, palayo sa kapangyarihan ni Alcantara. Kinaumagahan, natagpuan ni Mateo ang kanyang sarili na nakahandusay sa isang mabato at maputik na pampang, milya-milya ang layo mula sa base militar, basang-basa, sugatan at halos wala ng buhay. Nais niyang tumakbo agad sa pinakamalapit na presinto, ngunit nanaig ang kanyang takot at lohika. Si Commander Alcantara ay may malawak na koneksyon. Kung lilitaw si Mateo ngayon at magsusumbong, madali siyang maipapapatay ng commander at papalabasin na isa siyang rebeldeng napatay sa engkwentro. Ganoon kadali burahin ang katotohanan. Kaya't pinili ni Mateo ang pinakamasakit na desisyon. Nagtago siya, naging isang anino. Palihim niyang sinundo ang kanyang mag-ina at lumipat sila sa isang napakalayong probinsya sa Mindanao. Pinalitan nila ang kanilang mga pangalan. Sa mga opisyal na record ng militar, idineklara sina Mateo, Tomas at Castro bilang mga sundalong namatay sa isang aksidente sa ilog habang nagpapatrolya, habang ang kaso ni Leo ay tuluyan ng isinara bilang awol. Na-promote bilang general si Alcantara, nagkamit ng mga medalya at tiningala ng marami. Lumipas ang 15 taon. 15 taon ng paggising sa madaling araw na naliligo sa sariling pawis. 15 taon na tuwing ipipikit ni Mateo ang kanyang mga mata, nakikita niya ang duguang mukha ni Leo at Castro. Namuhay siya ng tahimik bilang isang magsasaka, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nakabilanggo pa rin sa kampong iyon. Ang talaarawan ni Leo ay nanatiling nakatago sa isang lumang baul sa ilalim ng kanyang kama, isang lihim na patuloy na sumisira sa kanyang kapayapaan. Taong 2003, nabasa ni Mateo sa isang lumang dyaryo na formal nang nagretiro si General Alcantara sa serbisyo. Wala na ito sa rurok ng kapangyarihan. Wala na ang mga armadong bantay na sumusunod sa bawat utos nito. Kasabay nito, nabalitaan niya ang walang sawang paglaban ng isang grupo ng mga abogado para sa karapatang pantao na nagbubukas ng mga lumang kaso ng pang-aabuso sa militar. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang tamang panahon na hinintay niya ng higit sa isang dekada. Dala ang naninilaw at kupas na talaarawan, bumiyahe si Mateo patungong Maynila. Pumasok siya sa opisina ng Department of Justice, isang matandang lalaki na may malalim na mga kulubot sa mukha at mga matang pagod ngunit puno ng determinasyon.
Ibinagsak niya ang plastik sa ibabaw ng mesa ng mga investigador at isinalaysay ang bawat nakapangingilabot na detalye ng Disyembre 23, 1988. At doon tayo bumabalik sa simula ng ating kwento. Ang paghukay sa ilalim ng matandang puno ng balete. Si Mateo ang nanginginig na lalaking nakatayo sa gilid ng hukay noong 2003. Pinapanood habang dahan-dahang iniaahon ng mga forensic expert ang bungo at mga durog na buto ni Leo. Ang 15 taon ng kasinungalingan ay tuluyang nadurog nang tumugma ang DNA ng mga buto sa pamilya ng binata. Ang tala-arawan ay nagsilbing matibay na ebidensya, tinukoy ng mga eksperto na ang sulat kamay ay mismong kay Leo at ang natuyong dugo sa pahina ay kanya rin. Isang malamig na umaga, inaresto ng mga autoridad si dating General Alcantara sa loob ng kanyang marangyang mansyon. Ang lalaking dating naguutos ng kamatayan ay lumabas ng kanyang bahay na nakaposas, nakayuko at inuulan ng mga kamera ng media. Ibinunyag sa buong bansa ang sabwatan at ang karumal-dumal na pagtatakip na ginawa niya kapalit ng isang promosyon at mga peking medalya. Nang ibalik ang mga labi ni Leo sa kanyang pamilya, hindi na isang malakas na paghagulgol ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang ina, kundi isang tahimik, mahaba at napakalalim na pag-iyak na galing sa kaibuturan ng kaluluwa. Niyakap ng matandang babae ang maliit na kahon na naglalaman ng mga buto ng kanyang anak. Pagkatapos ng 15 taon ng paghihintay sa labas ng mga tarangkahan ng militar, sa wakas ay naiuwi rin niya ang kanyang anak, hindi bilang isang duwag na pugante, kundi bilang isang biktima ng kalupitan na nabigyan ng katarungan. Nilapitan ni Mateo ang ina ni Leo. Lumuhod siya sa harapan nito at humingi ng tawad. Patawad dahil inabot ng 15 taon bago siya nagkaroon ng sapat na tapang. Patawad dahil hindi niya nailigtas ang binata noong gabing iyon. Hinaplos ng matanda ang nanginginig na balikat ni Mateo. Walang sinabing kahit ano, ngunit sa kanyang mga mata ay may mababakas na pagpapatawad at pasasalamat. Kung hindi dahil sa kanyang sakripisyo at pag-iingat sa tala-arawan, habang buhay sanang nabuhay sa kasinungalingan ang kasaysayan. Nakulong si Alcantara habang buhay. Ang pangalan ni Leo ay nilinis at inukit sa isang maliit na bantayog ng mga biktima ng pang-aabuso, isang paalala na walang sikreto ang mananatiling nakabaon habang buhay. Nakahanap ng kapayapaan ang pamilya at sa wakas, nakatulog na rin ng mahimbing si Mateo nang walang mga dugo ang mukha na bumibisita sa kanyang mga panaginip. Ngunit habang isinasara ang malagim na kabanata ni Leo at unti-unting lumilisan ang mga tao mula sa sementeryo, isang napakalamig na katanungan ang naiiwan at patuloy na umiikot sa hangin. Kung nagawa nilang itago ang isang bangkay sa loob ng 15 taon, ilan pang mga tala-arawan ang kasalukuyang nakabaon sa dilim at sino-sino pang mga halimaw sa mataas na posisyon ang malayang naglalakad habang ang kanilang mga biktima ay patuloy na sumisigaw mula sa ilalim ng lupa.